Okay, ato nagsugdan tingali no ilag debate o sa toy tema nyo braso. Ang tema nga akong pamatunan nga ang mga santos walang tao. Magkatabang ka na to as adjutant kaabag ni Kristo o sila usap mas sangpit na to sumala sa Biblia. That is the affirmative side. Okay, Bradian, okay ka itong mga tema. Okay, ato na nga tagaan, maigsoon, 10 minutos sa affirmative sa maong nga tema. Aron ato yung maklaro o Rian Puentes sa diha nga mo cross-examine na siya ato mahibaw-an nga lig-on or pamahayag ngadto ni Bradzok. 10 minutos alang sa affirmative side sa iya nga tema. Bradzok, go ahead. Salamat, Bradan. Ang akong mubo nga pasyon na nga gitawag kitang tanan sa pagka-santos pagkabalaan Uno Tesalonica 4:3 o nga maglikay kita sa makaugawan sa kalibutan o pagtuman sa kabuton sa Dios kita makadangat sa pagkabalaan. O samtang mahimutang balaan, mahimutang suod nga higala sa Dios o nga kadtong mahigala sa Dios makapangayog pabor kaniya o sila agad usap sila gipangayo dili balibaran. Sa 1 Juan 3:22. Pero sa kabutang nga atong makinumduman kanunay nga matag baruganan sa pagtuo doon lagi mga counter opposition or objection nga nung mutawag mamo laing mandalaban nga usar may manglalaban 1 Timoteo 2:5 do taliwa sa Dios ug sa tao sa ang maglalaban nga mo si Kristo nga tao. Usara why hisgot nga plural. Unya si Jesus miyangkon ako dan kamaturan ug ang kinabuhi why makadto samahan kun dili mo agi kanako. So why lay nga gianan siya ra di modo usa ka sityat o sayop ang pangangkon sa mga Katoliko nga doon na pa'y laing manglalaban. Kay nahibawan na nato ang manglalaban o sara diya sa kasulatan. So ito kinihinayon sa pagtubag nga kining di soulness usa ka pagkamanglalaban ni Kristo nga ato nang iskutan. Nay panahon nga ang tao siyang pagpangamuyo, siyang pagkinahanglan doon na ipabag kung dili siya paminaw, ang Diyos nagsugo nga mudangog ta o mga balaan. Kung nang magkasasala kay ang sala o kadautan di man dunggon sa Ginoo, dunggon man sa Dios ang pagampo sa tao nga buutan ug matarong. Ang usa ka pagkamanglalaban nga usara unique and singular mediatorship ang Kristo mao ni iyang redemptive act. Mao ni iyang pagpanubos mula sa Hebreo 9:15 nga dunay usara ka tigpataliwala sa daan nga tugon sa bago nga gani sa mong pagkamatay niya sa pagkamanglalaban pagkatigpatiwala napilang kasalanan sa mga tao sa daang testamento Hebreo 9:15. So kung mag-isgot ang usara ka manglalaban may tuod kang Kristo mo ang iyang redemptive act. Pero si Moises gitawag sa manglalaban sa Galatia 3:19 ang Diyos nagpada siyang kasuguan pinagi sa anghel o pinagi sa kamanglalaban nga mo si Moises. Ya si Moises nakahimo sa pagpanglaban diya siyang mga pagampo dayo sa kadakong sunog nga ang ilang mga tulda hapit na mahurot apan ang mga tao naniyag o naghangyo ni Moises. Isa ni Moises yung kamot o kalit lang ni lurang o nawagtan katong magalilisa nga kayo. Si San Pablo gitawag sa mga laban Filipos 1:16 gitudlo sa bako sa Dios nga himong maglalaban ug nakapanglaban si Kristo sa kaluwasan sa kinabuhi 236 ka mga tawo sakay sa dakong pangka giabot sila dakong pagyo ug dagko kay bawod ug ang kapitan mingon mga matay kita. Og si San Pablo nagampo o gidungog sa Dios iyang pagampo nagpada ang anghel mingon ang anghel ayaw kahadlok tanang kinabuhi nga ni ani ining mong sakyanan ngay mong gisakyan maluwas diha kanimo. O sa magitan nato diha ni Apostol Pablo nahimo siyang manglalaban sa pagkatigampo. Si Elias nakakita sa dantugon na sa January 17 nga dunay
dakong kasalanan ng mga tao pagtalikod sa Dios. Wa nay pagalagad sa Dios, wa nay pagkalinaw sa usag-usa sa mga katawhan o nikalit ang dakong kuwaw tulo ka tuig ug tunga. Si Elias nagpadayon siya pagsangyaw pagpahinumdom sa mga tao sa kakawangan sa pakig-away, pakigbatok sa Dios pinagi sa pagtalikod kaniya, pinagi sa dili na pagsimba kaniya o nangamuyo si Elias nga pahunungon sa Dios ang maong dakong buwaw. Mibundak ang pusong uwan tungod siyang pagampo, kaya pagampo sa taong santos dakong kahimuan. Santiago 5:16-17. So klaro matinaw ka na nga ang mga balaan mahimo sad nga gamiton sa Dios nga mo'y pangiliw po alang kaniya. Numero 1 katong kakulian, ang embarrassing moment of the newlywed, bagong kasal nga putdag pino o ang mga Birhen Santa Maria naka matikod sa kakulian o kalisod kay lagi kining kumpiras mga Hudiyo kinagnanagi pag-aanstiyan nga mo ng bino anak wa na sila bino. Kaya si Jesus mingon, wa pamubot akong panahon unsa may ato imo ni higayuna nga dinapit ra man ta. Si Santa Maria nga nakaamgo siyang anak o siyang relasyon ngadto siyang anak mingon sa sulugundong unsa gani isugo sa kong anak buhata. Nisugo din si Jesus kanang nagkub basiyo nga mga tadyaw dadang nga resublik tubig o diya panalangina ni Jesus nahimo kining bino. Kapasa na San Juan 2 ngadto sa unahan 4 ngadto sa 6. So makita natong pag-ampo sa balaan dakong kahimuan. Apadunay pipila nga mingon nga nganong naamay pagsimba sa mga santos nga usara may simbahon na sa Mateo 4:10 nagingon si Jesus ngadto siyawa sa tanas mo'y lagkari og simbahan ang Dios lamang. Nya nganong simba pa mga santos ngani si Pedro nga giludhan ni Cornelio gikunitan tindog kayo kung simba kayo ko tao sama kanino. May kiksuunan doon ay pagsimba nga labaw sa tanan. Yan lang na sa Griego latria. In English, usually we use the word adoration. O na sa Daniel 2:46-47, doon ay pagsimba na ubos sa adoration. Si Nabucodonosor nga nakakita o nakasaksi sa dakong milagro nga gihimo ni Daniel nga gitambog dito sa langob sa gutom nga leon pero wa kini makaunsa kanila o gitambog sa kayo ang tunya kakauban wa kini makaunsa kaniya ug nga mga tinago nga kasubok sa hari tungod sa problema gibutyag ni Daniel. Og ningon si Nabucodonosor misimba ni Daniel. Niya pa og misimba ni Daniel. This is an objective case. The direct receiver of that worship was Daniel. Pero ang hari ningon dili kay labaw. Ang Dios nga naghatag kanimo kagahuman sa pagtugan sa mga tinago mao'y nakaingon dili ikaw. Niya siya misimba si Daniel wa mo badlong sa pagsimbang gihimo ni Hari Nabucodonosor kay siya nakadungog nga kang iyang gahom sa paghimog katingalahan dili iya sa Dios. Matud pa sa hari ang imong Dios hari sa mga hari Ginoo sa mga Ginoo. Sa ato pa si Daniel dili wa tawag Dios o ang iyang pagsimba. Last 2 minutes. Secondary to the adoration. Unya na ba tayo mabasa nga pasidunggan ng mga santos? Nasa Sirach 44. 1 sa 5. Mingon ng Diyos, pasidunggin ninyo mga taong matarong kunbalaan. Kaya kung gani, nagpasidungog man kanila. So, klaro tinaw mga hinigumba kung maigsuon, nga doon na tayo mabasa nga pagsimba sa mga balaan, pero dili ka ng pagsimba nga gituboy na to sa kinatasan natong pag-ila o pagsimba, kundi ang atong pagpasidungog. Veneration, pagpasidungog kanila. O sa kili, ang atong pamalandungon, nga ang mga pagsupak nga atong nasindulan, atong gihapnigdaan ang dalan sa kamatuoran. Doon na pa kayo 1 minute, Bishop. Kunya, sa katapos ang pila ka pulong, dias pinadayag 3, city nga to sa 9. Ang Diyos mingon, karang mga naa sa sinagugan ni Satanas, gula kamo diha,
o kanang balaan nga obispo sa Philadelphia, duulan ninyo, luhod kamo kaniya, o simba kaniya, aron kamo mahibaw nga ako na higugma kaniya. This is the command of the Lord, not the voluntary desire of the holy man to be worshipped. Pero God ordered nga sila magasimba kaniya. Aron sila mahibaw nga siya kanang tuhana akong higugma. Ug buhi ko man itong mga obispo, pero gipaila nga na simpa siya tungod kay ang Diyos na kaila siyang kabuutan o ang Diyos nagpaila nga nahigugma ang Diyos kaniya busa siya pagasimbahon. Kanang pagsimba nga ito nagisgutan, secondary, not the primary and the absolute worship which is owned by God alone. Mauto ang atong katapusan bahin sa pagpahinumdog nga atong gibarugan, gipasukat sa Biblia, dili mga damgong hunahuna nga gitagik nato aron pagpatuo kundi nasulat sa Sagrada Escritura, the Holy Bible. Okay, salamat kay Brusok. 10 minutos iyang pabarog Bisaya Tilma Higala diin iya gipa-update karon. O diya taga na to panahon sa 5 minutos nga mo cross-examine si Bradian Fuentes gadto sa affirmative side. O diya sa dipa nagumusta mo si Interpreter Priya Brusok. Salamat kayo. Sa Naga, Cebu. Okay, ato na tagaan sa oras si Rian Fuentes 5 minutos ala ganiya. Go ahead. Okay, unang pangutan na Brusok. Kani kong imong tema nga imong barugan karong kahaponon, pwede mo tawag og mga santos. Mao ba na atong tema ron? Muna, ako itong gisulti kanina nga ang mga balaan, Venecia na. Balaan, no? Ya, sa Venecia, santos, nga sila suod nga higala sa Diyos. Unya, takos sila hatagan na itong pasidungog, kung pagsimbang ang pasidungog, unya sila sa makatabang gayon ka na ito, kung masangpita kanila agad sa pagbuot sa magaw. So specifically kaning gingon mo balaan o santos, kini ba mga patay physically o mga buhi physically? Ang balaan na sa duha na bisan sa 1 Corinto 1:1-2 kamong mga balaan diya sa Corinto nasa sa Salmos 16:1-3 kamong mga balaan o bulahan ng mga balaan nga niya pasiyuta. So doon ay mga santos nga niya pasiyuta nga nagpuyo sa kabuutan o katarong sa dili pagpaulipon sa sala o niya doon ay nakapasar na nga mga espiritu nga nahingpit na nga salan. Basta na to sa Hebrehanon 12 versikulo 23 sa ito pa. Doon ay mga balaan nga niya pasiyuta nga naghimo sa pagtuman kutob sa mahimos kabubuton sa Dios o usab katong nga matay na nga ilang espiritu matud pa mga hingpit nga espiritu nga tuwa na sa gingarihan sa langit. Kisa man nga makita nato sa mga apostol o kaha si Kristo nga nagtudlo Brusok nga kaning magtawag og balaan nga kaning mitaliwan na o kaning dili na physically alive. Kinsa man og asa nga verse nga nagtudlo sila nga tawagon nato kaning mga mitaliwan na nga mga balaan. Nasa pinalihag 12:14 mingon si San Juan nga gilamdagan si Espiritu Santo. Mao kini ang pailob sa mga balaan. Binasiya man balaan mga santos. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios ug nagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. So di modo ang maong mga balaan nga perfected spirit in heaven nga gitawag og mga balaan na ay kasulatan nga nagpaybaw kanato nga. Mao pa ni bersikulo nga sa pinadayag wala na bay lain nga kanang atong mabasa nga klaro o kaha kung dunay word for word mas maayo nga kita gisugo og pagsampit nga kaning gitawag og tigpataliwala nga mga balaan nga dead physically pero I believe nga alive spiritually. So ano tas dead physically? Kining mga balaan nga niya pasiyuta abot ni mong ipasabot no nga makasampitan nila mo ba gawas niya itong mga balaan nga tuwa na sa kahitasan
perfected spirit mo ba mo po tanan? Kanang kuan po so kanang mga perfective spirit yang gingon mga nitaliwan na nga mga balaan kay dili diri sa kanang diri sa physically like kanang ginahimo gyud mismo sa Romano Katoliko mga San Roque, San kinsa pa ng mga balaan nga gipangtawag sa pagampo. So that's what we're talking about. Nasa 2 Makabeo, Kapitulo 15, 12 ngadto sa 15, nga samtang si General Judas Macabeo siyang kalisdanan ng alipong nagampo, nabli ang kaitasan nung nakita niya ang iyang pare, ilang pare kanya to si Onias no sa kapuutan o mingon aniyay tao na kanunay nagampo alang sa Jerusalem o alang sa katawhan sa Dios o nagpakita si Jeremias o si si Judas Macabeo ni tanaw ni San Jeremias ug mingon ako kanunay nagampo alang sa katawhan sa Dios balang syudad Jerusalem o nining imong pagkinahanglan karon mihatag ko kanimo kining espada nga bulawan simbolo sa imong kadaugan ug nagkadaog ang maong gerero nga nanalipod sa balang syudad Jerusalem o kadtong iya nakita mao ang humana mamatay patay naman na si Jeremias sa pagpakikita niya. So, 2 Makabeo 15, versikulo 12 ngadto sa 16. Okay, kani bang Joseph imong hisgutan nga redemptive act ra ni kang Kristong pagtaliwala niya nato. Bot ba nimo pasabot nga karon nga humana ang redemptive act wala na ba siya pagpataliwala sa Dios o sa tao? Ang iyang pagkatigpataliwala sa mediator remains forever. So that is the rule of Christ, not only after that bloody sacrifice on the cross, katong yang usa ka pagpatiliwala sa pagkatubsanan, makahibog yapon kita pagsangpit kaniya. Sumala sa Roma 8:34. Pero nakita man nato nga doon nag-ebidensya prueba nga mga balaan sangpiton o sa ilang pagtabang sila sa makatabang ilang pagampo alam niya doon na kinanglan. Okay, salamat kayo. 5 minutos no, si Bernardian Puentes, arin natin sa negative side. May gala, gaadag mo hatag sa mga rason, pagsupak sa affirmative. Ato na tagag 5 minutos, 10 minutos, Bernardian Puentes. Bernardian, go ahead. Mga igala kay sunan, salamat kay sa inyong pagsunod. Now, atong tagsa-tagsaon dayon kining mga hitawag na itong argumento. Doon na tayo tema nga pamatudan atong tinawag nga kaatbang nga pwedeng motawag sa mga santos. That's why atong giklaro kay vague. Maayong presentasyon nga redemptive act lang pero di ay og pagpangutana remains forever di ay. So that means ang presentation kuwang o dito na kumpleto sa dihang nag-cross examine. Now karon mga higala atong tan-awon kay maayo di ay nga sakto di ay nga ning once sa ato mga kahigalaang mga Romano Katoliko nga nagtuod ay sa nining gitawag nato og nag-remains forever kining pagpataliwala ni Kristo. Kaya atong basahon ng Hebreano 9:24, ningon ang Biblia diri sa Hebreano 9:24, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So, sakto na ang pag-cross-examine nato nga natubag yun ang atong pag-cross-examine. Direct to the point. It remains forever because the Bible affirms that Jesus Christ ang iyang pagka-mediator, it remains forever. Mao bitaw nga nahimo siyang pagtaliwala nato. Now, for example, ang isa ka luwas na o kining gitawag nato santos o balaan, kung siya makasala, doon na giingon ng Biblia nga kinsa ang iyang manlalaban diri sa unang Juan 2:1. Unang Juan 2:1 atong basahon sa English. My little children, these things write I unto you, that ye sin not, aron di mo magpakasala. And if any man sin, kung makasala, we have an sa diha day makasala ang usa ka anak sa Dios, doon na di ay siya manlalaban. Advocate is the same word as attorney. It's the same word as kaning abogado nga si Hesus Kristo nga matarong. So diha pa lang mga higala kaigsunan, all the arguments and the premises collapse mga higala. Bakit natin nasabi? Nganong nakaingon ta nga
it collapses diri pa lang sa Kristo, because Jesus Christ is enough. Kaya ang pangutana nga wa nako naabdan, anyway ato ni pangutana na ni Brother Unya sa iyang ikadong tindog. Ang pangutana, kung mutawag pa man kaglain nga mga santos, nga pwede raman di ay si Kristo, remains forever man di ay ang iyang pagkamanlalaban, unsa may mabuhat ni Kristo nga, unsa may mahimo mabuhat sa mga santos nga imong gitawag ron, nga dili mabuhat ni Hesus Kristo. Mo nay dako kayong pangutana mga higala. Kay kung si Kristo nagpamatatliwala man nato, unsa may butang nga dili mabuhat ni Kristo nga mabuhat sa mga santos, nganong mo tawag pa man kag santos nga pwede naman day kang motawag ni Kristo. Nga kung ikaw makasala, ang Biblia nag-ingon man, unang Juan 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, siya matinumanon o matarong nga kita pasayloon sa atong mga sala o kita pagahinluan sa tanang dili pagkamatarong. Ang atong manggong kay nahanglan karon nga tawagon nato sila mga santos o kaha ang Dios, si Kristo. Nga aron kita dunggon una sa tanan pasayloon ta sa atong mga sala, unya kani gitawag og gilawason ta. Pero sa diha nga ang mga premises ni palgan o nabungkag niining pagkamanlalaban ni Kristo, diha nato makita mga higala nga dako kay ning pagpasipala ni Kristo. Nga namang nakaingon ta niya na kay kining mga santos, ato na una-unahon pag-ayo. Mo ni akong dili madawat gyud mga higala bisag unsaon ako kwenta. Kung ato una-unahon pag-ayo nga mutawag ta og mga santos mga higala. For example, kita ron sa Pilipinas, tawag ta. Unya dito sa lain nasod ni tawag sad sila. Unya lain pong nasod ni tawag sa usa lang ka santos. Karon ang pangutana, madungog kaha niya tanan ang atong pagtawag? Because only God has the omnipresent power nga makadungog sa mga pag-ampo on the same time in the different places. Walay laing makadungog niya na mga higala taon. Ang Diyos lang ana, nga naman siya ramay nagbato nining omnipresent power. Karon sa diha nga buhi pa ang mga santos, wala sila'y gahom. Unya karon kung mamatay na nahimo ng omnipresent, makadungog na sa tanang mga taong nagtawag kaniya at the same time in different places. That is blasphemy. Nga dili na mabuhat sa tao bisag kinsang tawhana. Nga una, ang pangutana mga higala, kung mabuhat man di ay ni Kristo ang pagtaliwala, nganong mo tawag pa mang kaslain? That means lang, nga you have no relationship with Jesus Christ, but if you have relationship with Jesus Christ, you can directly call to Him because He is alive forever. Mao bitaw ang hisgutan sa Bible mga higala diri sa Hebrehanon, nga wala gyud nagpadayon kining kaning lineage niya Levitical priesthood. Ang mga Levitical priesthood, Levites, sila ang nagpataliwala sa Dios ug sa tao. Dili ka makaduol sa Dios mismo sa unang panahon, moagi kag pari. So nganong nang wala man nagpadayon kay sila ingon ang Hebrehanon, kay sila nangamatay wa sila nakapadayon. Pero si Kristo magapabiling buhi hangtod sa kahangturan mo na si Kristo mo ay nahimong manlalaban. So mga higala atong tan-awon, kaning mga argumentong uban, samot na gid ni kahinay, kay number 1 pa lang, wala na. Nganong hinay man ang mga argumento paubos? Gihisgutan si Moses, gihisgutan si Pablo, gihisgutan si Elias, o gihisgutan pa si Maria. Kung atong tan-awon ng Biblia nga ginabasa mga higala, ang ilang pagkapataliwala, katungbuhi pa sila. Which is the only verse nga gibasa nga James 5:16 and 17 nga sugo. Last 2 minutes. So mana akong gipangutana mga higala nga buhi ba gyud ni o kanibang mga physically, we are talking about physically dead. Kay mutuo man ta nga mga santos buhi na spiritually. Pero physically dead ba ang mga bersikulong ipakita? Dili, mga buhi ni sila kaniadto nga nagpatiliwala sa Dios. Mausad ang James, Santiago 5:16-17. Gisugo nga ipatawag ang mga ansyano, mga elders. Mga buhi gihapon na kay gipatawag man.
So walay direct. Ang the only answer nga itong nakuha ganina 2 Maccabee 15 nga nagaingon nga Maccabees nga about sa pagsugo, pero wa gyud kay makita gihapong sugo. Ang atong ipangutana, kinsang apostol o si Kristo nagsugo nga ipatawag kaning mga dead saints nga santos nga nangamatay? For example Moses, for example Elias. Wala man gyud diri nakita mga higala nga si Kristo o mga apostol nagsugo yung pagpatawag nato, even ni Maria sa dihang siya mitaliwan na mga higala ngadto sa Dios sa langit. So mga higala, kini nga practices dili gyud siya makatarunganon nga i-practice ang Kristohanon. Kay kung okay man di ay nga si Kristo o siya na igamho-gahom nga makapatiwala kanato, walay dili mabuhat sa atong Dios nga mao si Hesukristo nga atong manlalaban. It remains forever. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ato tan-awon unya ang ubang mga argumento. Salamat kay Brad Rian Puente sa 10 minutos sa imong pagdinay sa affirmative. Ano na po tagaag panahon may galang affirmative side ng mga tanang atos negative. 5 minutos alang kang Brad Sok Fernandez. Brad Sok, go ahead. Unang pangutana bagong nalitok ni Brad Rian nga dead saints, patay nga mga santos. Mo ba imong nahibawan nga dead saints nga nangamatay ang mga santos? Mura na imong hibawan? Ang akong statement o akong nahibawan is dead, physically dead saints, but spiritually alive in heaven. Okay. Si imong gibako na tungod kay kunya nang katagan o kining comment on that matter. Kunya katong akong gipasa kaganina gitubag si imong pangutana adun na ba'y kining nangamatay na ilang lawas. Kaya naman namatay si Jeremias at si Onias. Unya nakita ang pananaw na sumala pa. This vision worthy to be accepted and be believed. Matod pa. Nga ang tuyo mangut ni Judas Maccabeo nga matapangan siya ning kalistanan sa pagkatubang sa mga Syrianhon ni labihan kadaghan o gusto siya nga take-even makadaog sa iyang kaaway. O niya ningon man si Onias ania ang tao nga nag-ampo alang sa katawhan sa Diyos, ampo alang kanimo. O mibaw si kining Jeremias yan tuyo. O ningon si Jeremias, ako ang kanunay nag-ampo alang sa katawhan sa Diyos. Nag-ampo alang sa katawhan sa Diyos. Kinsang ampuan mo ang Diyos. O sa balaang syudad, niya to affirm that his request of Maccabee was granted, ihatag ko kini kanimo ang espada ng Bulawan. Yan gidawa o nakadaog si Maccabeo niyan itong gera na malisod. Binagi sa pasalig o pagtabang kung paglaban sa kabalaan. Gusto mo nimong supakon kining suwat sa balang kasulatan o uyo na? Supakon ako una sa tanan kining Maccabeo nga labi na imong gibasa kanina Brusok. Maccabeo og Sirach kay wala gid na gigamit o gihimo na sacred scriptures gikan pa ni Melito, ni Jerome o ni Luther. Ikaduha nga bisan pa og imo pananglitan dawato nato na wala sad na gisugo diha nya ipatawag ang mga nitaliwan na physically nga mga santos. So narrative is not always normative. Mao nang paggamit sa Biblia, Brusok. Atong moderator, I just remind you and we the discussants nga ang atong gisgutan ron dili Biblia, and he is commenting about the Bible, and that fact or that side sweeping is not allowed in this discussion. Yes. Doon na laing panahon nga ito na isgutan. So, niyon siya nga dili na nga isupak. Yeah, ang lang nga, kining wa tayo mabasa nga, kining gisugo. Pero, gimon yun nga, when it is narrative, not normative, I disagree. Normative magod kay, kaning mingon tagdili, normative, wa ba mahitabo man. Muna nga, kining wa ka makahatag o kining sigo nga pagsupak nga kana sayo o dili uyo na, di ba?
nakahatag ko sa akong presentation very clear in my presentation, but sa imong gipangutan na ganina makabyo manggod na dayon imong gipaingon sa ako, madawat ba ka ani nga tinuod o musupak jud ko ana una sa tanan kay dili man na appeal sa sacred scriptures. Yes, I agree. I mean, that when I agree with that, that is not a part and parcel of this discussion. Okay, dili man Biblia atong isgutan. Imo na tatong niyan to segregate nga unsa din imo tuwa sa Biblia. Kay mulabaw ba ka niyan tong mga dagkong mga makinadmanon bisan nga ni ang King James version sa 1611 na ang makabiyok na sirak ni mong isgutan nga wa diya sa Biblia. So dili na tinuod imong isulti. Sunod nga pangutana. Kini doon na ba kay mabasa diya sa balang kasulatan nga sayop ang pagtawag sa panabang sa balaan nga tuwa na sa langit. As you say, they are already in heaven. Dili walay mabasa na word for word nga sayop kay dili na nato kinahanglang moingon pa og laing alternative. Ang ato mabasa sa Biblia direct. So ang mga indirect dili na kinahanglan kung doon na direct statement. The direct statement is what you have quoted na si Jesus Christ mao'y manlalaban o niya it remains forever, niya nag-appear sa presence sa Ginoo karon para sa iyang mga katawhan. So no, it does not need any indirect that it is wrong to call the dead saints physically because we already have a direct statement. Ang kabaliktaran sa direct statement, then automatic na nangasabtan because doon na direct statement nga gipahayag sa Biblia also. Okay, tapos ang 5 minutos, Bradsok, o dihanan sa imong side, padayon sa imong pagpabarog, pamatuod sa imong tema, gadto sa inyong gisabutan ni Bradian Puentes. 10 minutos, alang Bradsok sa kaduhang niyang pabarog. Go ahead, Bradsok. Sa akong barog. Ang atong pinangga bago palagyon nga mitubag sa akong pangutana doon na ba'y balaod ang Diyos sa iyang pagsulti, pagpamong, pagpadayag na suwat o masuwat nga dili mo angayan mo tawag sa mga balaan nga nalangit na. Ngayon siya way direct, indirect. So nga kung pangutana doon na ba'y direkta yun nga mabasa na yung Ginoo. So yan ang gitugan mo. Ang lain niyang gisgutan mo ang kining that the being mediator, Christ as mediator remains forever. No? Ako nang gisgutan siya diyan. Niya ningon ko nga ang pagkamanglalaban ni Kristo mao lang ang iyang pagpanubos. Gibutangan niya lang. So dili na tinuod. Sa iya nang i-review nga kung isultiwa kung gamit og lang. Only that's in English of lang, meaning nothing else. Bosa, ang atong pinangahigalan nakalapas sa dagda sa katarong sa pagbutang sa mga pulong uwa na kumalito, that is unjust and that is not a sign of good discussion to put a lie which is not spoken by me. Huwag mo kumingon nga ang iyang ningon ko nga iyang pagkamanglalaban di lamang sa pagpanubos. Nga ning putlo na ko ang Roma 8:34 nga si Kristo mo sa gihapon naglingkod sa tuong kamot samahan o siya sa nanginyo po alang kanato. Pero ang question nga doon na batay mabasa sa kasulatan nga makasangpita, makapangayot tagpanapang sa mga balaan na sa una na to ning buhi usa na sa ining Hub 42 Utso, sili posibilidad og supar nga makasasala ni dito sa Ginoo pagampo. Sa pong sa Ginoo nagkadungog ko sa iyong pagampo, di ko kahatag sa iyong ipangayo. Dangog mo ni ko, si Hub mo'y moampo para kaninyo. Unya ato na si Hub, si Hub mo'y nagsakripisyo, si Hub mo'y naghalad, o mingo na Ginoo, ang ipangayo, sa imong tulo kahigala, akong ihatag. Dili tungod kanila, apan tungod kanimo kay sa ikaw sa katao, nagsulti. So, tinaw kayo nga natay mabasa nga ang Diyos nagsugo dangog nga tulihog. So makaingon bata nga kanang pagkasultihas Ginoo na himo na ng sayop o alang sa mga santos nga tuwa sa langit nga nakita man ni San Juan dito sa langit. Ang panon sa makalag nga sa dinhi pas kalibutan gipamatay ilang lawas sa ato pa nangamatay na gid ilang lawas.
O dito sa langit sila nagdaig sa Dios ug nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi. Nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi. Nga di man pilpilon sa Ginoo, ay mo gabuampo diha, ako rin nga ako rin anak ko mahimo para ninyo, ha? Para sa mga buhi. Nagampo sila alang sa mga buhi. So that cannot but be denied in the true somewhat believer of the Bible, pinasuot man as Biblia. Unya kining usa ka gisigutan niya uno Juan 2:1 nga kuno natay sala mo sugit kita ni Kristo kay siya man pasaylo ka nato. So lain sa ning deviation from the rule of the topic kay nga to man ang pagampo sa mga santos kini pagkumpisal na sa pare iyang gisigutan, pero why sa ba yan? Ako lagi akong komentaryo nga katong ingon niya nga siyang paghimos pagsupak nakulap sa kong pangatarungan wa gyud anino ang mga pulong niyang gilitok kanunay wa mahaigo sa kamatuoran nga akong gipahayag. Wa siya makahimo og direkta nga desisyon nga katong 2 Makabeo 15:14 ngadto sa 16 nga si General Makabeo siyang pagpangiliupo pagampo gitabangan siya sa balaan nga tuwa na sa langit. Wa makinahanglan nga mingon nga kining ang Dios musugo oy balaan tabangin na si Makabeo. The truth and the fact na tabangan gyud kini daog man siya with the sign of significance pagdawat sa espada nga bulawan. So ang pag-iyon collapse mga pung kana nga naara siya ngabil wa sa iyang galamhan sa pangatarungan ug diya sa Biblia. Unya sunod nga si Kristo ra inap ug wa nay lain nga makabuhat sa bisan unsa nga gibuhat di na kinahanglan nga mosangpit patag balaan. Kung sila tabo unahon natong buhi. Ang hitabo mo si Santa Maria. Nga mahimo man ni Kristo bisag way mo sangpit kaniya sa pag-ingon nga kanang unong katadyaw sulig tubig. But yet that instant happened due to the intercession and pleading of Mary with her son, anak. Wa na sila pino. Naklaro ka ito yun. Huwag ningon si Jesus. Dad anak, huwag sulig tubig. Naimo ni Jesus. Pero with the somewhat intercession, palaliw po sa mga bere, daily na malanes. Bosa, katong ingon niya na kulaps akong katarungan, wa ka kulaps. Kaya magkulaps pa na nga klaro gyud nga ang unang milagro ni Jesus sa pagpalhin sa tubig ngadto sa pagkabino tungod sa pagaliupo ni Santa Maria. So mga argumento ni nga mingon nato nga dili makatabang sa atong higala. Unya ni siya mahimo bugod ni sa santos nga ang usa ka santos niya sa butang ta Pilipinas niya ang nagkalalain ng mga tao sa lalayong dapit nagayo sa samang mga pag-ampo i-address ni Santos nga inon talang si Lorenzo Ruiz. Makadungog ba na? Ngayon siya dili kadungog sayo ka na. Pero sa 1 Corinto 13:12 klaro kayo. Ngayon si San Pablo sa kalibutan hanap nga itong pananaw. Pero kung makikita nakita sa Diyos ang gahom sa Diyos ihatag niya kanato o may balo kita sa tanan tungod sa gahom nga gihatag. Nana sa 1 Corinto 13:12, that is the essence of what the Bible tells. O sa mayon siya, nga usa ka blasphemia ang paghatag pasidungog sa mga santos kay mahimo ra man ni Kristo siya lang. Mahimo bitaw pero ngano man si Yahweh ang Dios amahan. Mingon man Elipas, Bildad ug Safat. Aron mo dunggon ako, dangup og santos, dangup sa taong matarong nga mo si Job, ug sa ding midangup sila, mingon ang Dios, Job, kang Job, ang imong mga ipangayo alang sa tulo ka tao, akong ihatag. Dili tungod kanila kay sila makasasala, apan tungod kanimo kay ikaw usa ka mata. So, is that blasphemy of the Father that he knows that Christ just the sin before his being incarnate nga naa di Kristo? Naasa siya, pero nga naman, isugo niya, mudang upog santos. O sa paingon niya, usa na ka blasphemia, usa ka butang, nga gilitok niya blasphemia, wa niya tingali, isabting unse blasphemia. Ang blasphemia, usa ka pulong pagpasipala sa katakos sa Diyos, pero mapasipalahan ba niya ang Diyos kung nasugo siya, nga dangop og santos. Buhi pa sila. O niya, ang balaan, may ganiyangkon siya, kinas ka alam 3:1-3, sayop o usa ka pinuang ang pag-ingon nga ang santos na matay. Agilarang lawas na matay,
sila buhi tuwa sa kamot sa Dios. Nagpadayag o di-enjoy, ipaymuslan nila ang kinabuhi walay katapusan. So may suon tinaw tatap nga kung gipadayag klaro diya sa balang kasulatan Last 2 minutes. ato sang na pahayagan na ang kamatuuran gipadanag na nato, napahayagan na nato na minaog siya nga ato pinangga nga kauban nga di ay way mabasa niya direktamente nga ningon ang Ginoo ayaw mo pagdangog og mga balaan. Wa, hinuon ang Dios atong nabasa sa Hub 42:8, dangog ngadto ni Hub akong tao nga balaan ng bataro. Pangayo ug tapang kaniya. Pampuha siya ug ako'y mo hatag sa inyong ipangayo. This is the truth, and the truth of God remains forever. It cannot be altered. Ang kabaturan sa Dios di mo sa so dili sa kablasphemia. Unya daghang mga santos nga nagpakita ug nagpadayag nga ang mga balaan nga tuwa sa langit wa gihunong sa pag-ampo ngadto sa Dios alang kanato mga buhi. Gi-confirm na sa pinadayag sa 9 ngadto sa Dios. Busa kung sila nag-ampo sa Dios mga kalag sa mga santos nga tuwa na sa langit alang kanato sa may kapuslanan na may mo na Ginoo nganong ampo-ampo pa man mo ako may muhimo niya na. So ni himo na usa ka pagbadbad sa kalibog ni Brad Rian may tungo na butanga ang mga santos dili makahimos pagampo alang sa mga buhi niya sa ita. Kaya gihimo na nila busa nga itong pagsangpit kanila in concurrence, in conjunction of the fact nga they are pleading with God in our behalf. Na mas buliya, nag-ampo sila sa Diyos alang kanatong mga buhi. Huwag man ay kapuslanan. Kaya mo pa, ako naman, si Kristo na may magbuhat ug maghimo niya na, ganun mo, ampo pa man mo, aron pagpahimo sa Diyos nga muhimo niya. Tungod kay, ang pag-ampo sa taong santos, dako man ang kahimuan. Nga bakak pa rin isultis balang kasulatan, nga ang pag-ampo sa taong balaan o batarong, dako kahimuan. Kay bisan si Elias, dilipas kalibutan, ang katuig ug tungak nga wow siya pag-ampo, mibundak ang kusog nga buwan. Ngano? Kay ningon ang Dios ang pag-ampo sa taong balaan dako kahimuan. Bosa, nganong mingon man si Renia? O nganong mahimo mo kaniyana? Nga mahimo mo na si Dios. That is contrary to the fact. Sa ito pa, argumentum contra factum non valid. The argument contrary to the fact, dili valido. Kaya man, nag-ampo si Elias. Nag-ampo mga santo sa langit nga to si Dios alang kanato. Ugwa na yung kapuslanan, that is not written in the Bible. Busang isulti ni Brad Rian, usa ka argumentum contra factum non valid. His argument contrary to the fact is not valid. So therefore, ang iyang mga collapse ang akong ipangatarungan, ang iyang mga pamahayag mo'y collapse, dili ang kamaturan, kaya gisandig na ko sa balang kasulatan. Okay, salamat kay Brasok sa 5 minutos. O niya, tagaan na itong panahon sa Rian sa ikaduhang pabarong, no? Gawang Rian. Dili, question ko. Muntahan ka pa siya ko, brother? Punta na pa, no? Limot mahino ako dito. Sige, 5 minutes. Cross-examine niya ito ni Brasok. Okay, kaduhang itong parang ni Brasok. Sige, go ahead. 5 minutos alang kan Rian Puentes. Okay, Brutsok, unang pangutana, unang gipamos gani mo ang Job 42:8 nga katong mga nagisugo sa Dios, katong mga tulo kay amigo ni Job. Ako pangutana nimo si Job ani ini ani sa ilahang time nga gitawag sa mga iyahang amigo, ani nga time ba physically dead or physically alive? Dili na nimo kinahanglan pangutana kay muna ka ko matubag. Kung nahimo na niya samtang dili pa siya sa kinabuhi, ganong di man mahimo sa mabalaan nga to na sa langit. It was already answered. Lain mo ta. Okay, sunod nga pangutana. Asa man sa Biblia nga gisugo ta pagtawag sa mga santos nga nitaliwan na sa langit. Kaning wala na dire sa yuta. Asa man sa Biblia nga atong tawagon sila. Ang atong ikatubag niya na ang nahitabo nga kamatuuran dinhi sa kalibutan kanunay na nga gipugnan o himuan og usa ka pundasyon nga makanunayon. Ngano man ang tubag sa pangutana ngano man nga mga santos kalag sa mga santos sige mag-ampo sa Dios alang katong natong mga buhi nga total wa man kapuslanan. Og tungod kay nagpadayon na doon na kapuslanan. Bisag di pa mosuko ang Ginoo
ang nahitabo ug tinuod kun dili na maayo pahunungo na kay wa pahununga nagpadayon nga uyo na Ginoo niya na mo'y tubag sa pagkutan. Okay, ganing bang imong gisgutan na imong gisupak ang indirect nga statement? Kung makabasa ba ta sa Biblia og direct statement, kinahanglan pa ba ta og mga indirect statement aron tuhuan nato ang direct statement? Ang tubag ko ng mga indirect statements happen truly, then wala mo kinahanglan og direkta. Kay lagi atong gibasa mga indirect nga ang mga santos dito sa langit nangiliupo sa Dios para kanato mga buhi. So that is indirect. Wa may kung Ginoo kamo mga tao nga buhi sangpit mo sa mga santos. Pero naay mabasa sa palang kasulatan na sa Job 5:1. It could be applied to the living saint or the saints which are in heaven. Niyo na Ginoo, kung maglilipo mo kanako diri sa langit ug dili ko maminaw kaninyo dangop ug usa sa mga santos. Sama na. Klaro na nga Ginoo mingon, dangop ug usa sa mga santos kung dili ko maminaw kaninyo. So, tubag sa mga. Okay. Mo dawaton ba nimo ni Brusok nga sa dihang si Hari Saul nitawag ni propeta Samuel na siyang namatay na. Nga siya si Samuel sa iyang pagtubag wala siya nalipay sa gibuhat ni Saul sa pagtawag sa dihang namatay na siya. Nasa 1 Samuel 28:14 nga to sa 16 wa ko mogamit ana. Kay wa ko mogamit na you have no right to ask me that question. Okay. That's okay. Next nga pangutana is mahitungod sa ganina nga akong pangutana akong gibatbat. Asa man mabasa sa Biblia nga kining mga nitaliwan na nga mga santos sa langit na makadungog sa mga gibatbat o giampo diri sa yuta ng mga tao. Doon ako'y basahon sa King James Version. Hubad man sa atong pinanggang nga non-Catholics, pero atong matagad yapon ako'y copy nila. King James Version. Sa 1 Corinto 13:12, ato na kasama. I got the essence of that, no? Sa imong pangutana. Pero mas mayo yun nga mabasa ay ano di tani mo pasangin lang ng tumutungo. For now we see through a glass darkly, but then face to face now. I know in part, but then shall I know even as also I am known. Naton binisayon nga sa atong paglantaw ron nagtan-aw tag sa magsalamin nga mangit-ngit. But apan unya sa naong ug naong. Sabi pa sa utin ni 1 Juan 3:2. Nga kung makita na nato ang Dios sa naong ug naong, kita may sama kaniya. Kita may sama kaniya. 1 Juan 3:2. Now I know in part. Karon bahin ra kung nibawa. Apan singon nga ko nahibaw. Ingon usab na ako naila. Kisya na kaila niya ang Diyos. Pero kung sa ingon nga makita, kung makita na nato sa naong-naong, may sama kita niya. Kaya may sama kita niya. Kung ang Diyos, doon ay gahong pagkahibaw sa tanang pag-ampo nga magdungan sa libo-kalibo kadapit ang santos sa gahong sa Diyos. Sa gahong sa Diyos. Kaya may sama na siya sa Diyos. 1 Juan 3:2. Magkahimuan. Tapos na brad niyan ang 5 minutos nga imong oras pagpangutan ng ato ni Brad Sok ato sa paminawon ay padayon nimo pag-deny sa affirmative sa iyang baruganan. 5 minutos. Go ahead. Okay, daghang salamat mga igal, mga ating paminaw. O na atong batbaton tagsa-tagsaon nato ang mga Jace de 5. yes, rebuttal ng ating tinahod na kaatbang karon ato tagsa-tagsaon ni mga rebuttal. Salamat nga ni angkon si Balsok Fernandez nga kung doon na direct statement sa Biblia, di nakakailangan og indirect statement aron pa mangita pa ka og dahilan nga di mo dili mo tuhuan ang Biblia. For example, maingon ko ninyo nga si Kristo, Dios, nga makita nato sa mga daghang mga referensya diri sa Bible, adi na ka mangita og maingon pa nga si Kristo dili Dios aron ka mo tuo nga si Kristo Dios.
Unya mingon ang Bible nga dunay usa ka Dios, di na ka mangita do na ba ingon diha nga dili daghan ang Dios. Mga igala usa ka na ka maayo nga prinsipyos Biblia nga di na ka mangita og indirect statement kay na may direct statements nga klaro nga gipahayag sa Biblia. Unya ikaduha nga rebuttal niya kining Job 4:42:8. Ato sa tag sa before sa mga rebuttal mga igala aron mo sayod. Ug unsay atong gi supak niini ug unsay atong giuyunan, no, wala kadaghan niya giingon nga isupak kuno kun sa pagpasidungog sa mga santos, wala jud ko misupak ana number 1. Isupak daw ko nga nagampo sa mga buhi ang mga santos, that is not in dispute, wala ko ning supak ni ana nga ang mga santos nagampo kanato, wala kay supak diha. Unya dili makahimo pag-ampo alam kanato sa mga buhi, wa gihapon ta misupak diha. So mga higala, atong tan-awon kung unsa tong argumento and counter arguments. Ingon ganina nga ang akong argumento asa to? Non-valid dong. Non-valid, dili valid because it is contrary to the facts. Unsa may facts nga wa pa man kay napakitang facts? The fact is only Jesus is called the mediator. Fact number 2, it remains, He remains. Wa man ko miingon ganina nga lang imong giingon busok. Pero ning ingon ko nga redemptive act ragyod imong gipahayag. Wala ko ingon nga you put only. Pero ingon ang imong gipahayag klaro man bisag atong ibalik redemptive act ang imong gipahayag. Wa ka miingon it remains forever. Mo ni ka matuwarag. That is sayop nga mubutang og pulong sa atong kalaban. That is wrong. O wala ko mibutang og only diha pulong diha ingon ko ang gihisgutan lang redemptive act kay wala man ta nakadungog nga gihisgutan it remains forever. That is clear. So there are things that is not in dispute karong hapuna. Another thing that is not in dispute nga ang mga buhing santos physically, buhi physically pwede nimong tawagon. Klaro na sa James chapter 5 verse 16, tawagon nimo kay dakong kahimuan ng pag-ampo sa matarong. Wa gihapon na in dispute. Unsa may atong gi-dispute karon? Kaya nga atong mga nadungog karon puro man mga buhi physically. Si Job buhi physically. Si Moses, si Paul, sa dihang na sila nag-mediate sa Ginoo, they are all alive physically. Pero sa dihang gipangutanan nato ang klarong nga atong mabasa yun. 1 Samuel 28 chapter 28 verse 14 15 ngadto paubos. Sa dihang si Saul, Hari Saul, gitawag niya ang propeta sa Dios nga patay physically. Mga higala atong basahon versikulo 15 nagingon si Samuel. At sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo binagabag ako sa aking pagahon? Sa ato pang higala, usa din pa kapag samok, usa kapag pagabag sa Tagalog, sa pag-ahon ni Samuel. Nga naman si Samuel patay ato nga time physically, pero nadungog tuwad niya, pero usa kapag samok, wa man siya ingon. Nga salamat kaya nitawag ka nako, nga propeta sa Dios nga nitaliwan na wala. Sumuni pinaka-best example. O niya nganong ato mangisupak ang mga Makabyo dihang giusirat ng gipambasa mga higala, that is not accepted sa una pa. That is not accepted as dili na may Mr. topic. Moderator, I object that. Yes. The topic is not about the Bible. He did not at premise at the onset telling me nga we should not use that. Okay rin. Okay. It's not, Balik ta sa it's not topic rin. proper. Yeah, Mr. Moderator, it's okay to use. I'm not against using it. Use it. Pero pag ingon na supakon ba nimo dawaton, of course supakon ako na. Kay dili na iya sa scriptures. Pero you can use it. Nobody is prohibiting that. That's okay to use. Pero ato din tanawon lang ang mga arguments because that's the only argument nga gidala karon hapuna mga higala nga about sa pagkuhan nga vision of usa ni siya ka vision ni Onias. Nya si Onias di ra ba ni prophet? Unya ang Biblia di kaning gibasa nga naa ni siya sa Makabi, di pud ni siya kuan mga higala. So
kanilang yun, wala na lain, because I ask kinsa si Jesus Christ o mga apostol nga nisugo aron pagtawag sa mga nitaliwan na. For example, si Moses nakita nilang Pedro. Si Moses, si Elias nakita sa niya. Ngayon si Apostol Pedro, pwede ba natong himuag tabernakulo si Moses diri og diha sa pikas sa wa og sa tuo og ikaw sa taliwala? Nawala silang duha og nagpabilin si Kristo niingon ang tingog, "This is my beloved son, hear ye him." Dili man matawag kay kung gibutangan patog tabernakulo ngadto, aw daghang Hudiyo dito manawag ni Moses higala. Daghang manawag ditong Elias pero wa misugot ang Dios. Nga naman, there is only one mediator. There is only one mediator. Unya atong basahon ng Bible sa Hebrehanon 7:24-25. Ngano man nawala tong mga mediation sa una gipulihan ni Kristo. Ingon ang Bible sa Hebrehanon 7:24, mas maayo ning Tagalog kaya aron makasabot ng mga di kaya kuha sa in English. 7:24 and 25 ba the book of Hebrews. Ingon ang Bible there is 24. Datapwat siya Jesus Christ sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdoting hindi siya mapapalitan. 25. Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga higala, kaklaro na mga higala? Ha? Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. That's the only direct statement in the Bible. Now, nga nung mangita pa man kag dili pwedeng moduol sa mga santos nga doon na may direct. Nga kung si Kristo dahil ngimuhang duolon, He is able to save you to the uttermost if you cry or you can go to God, come to God by Him. Palibhasay laging nabubuhay siya upang mamamagitan sa kanila. Napaka-linaw po ng Biblia mga higala. So diyan na ito makita nga wala gyud taon, wala gyud mga argumento nga gipakita nga mga gahi nga argumento nga magpapatunay sa mga dead physically saints nga ginahimo sa mga kaibigan nating mga Romano Katoliko. Sila San Roque, kinsa pa na mga Sandia, Paul, sila nga daghan pa na kalungsod, isa pa na nga matay niya. There is no command by Jesus Christ and the apostles. Even Samuel said, "Gisamok nimo ang akong pag-aon," when Saul called for a dead Samuel. Mga higala, wala nato gi-dispute nga ang mga patay nga santos pero buhi sa langit nag-ampo nato, di na bawal, okay ra na, wa na problema. Ang atong gisgutan ron kung okay ba nga manawag kag laing santos aron makaduol sa Dios karon. Last 1 minute. Wala gyoy napakita kahit isang verse lang mga higala. Because there's already a direct statement to God that Jesus Christ has the unchangeable priesthood and He is able to save them to the uttermost that come unto God by Him. That answers my question ganina nag-ingon. Unsa may mabuhat ni Kristo? Unsa may mabuhat sa mga santos nga di mabuhat ni Kristo nga atong Ginoo? 30 seconds. Mga higala, kung ituo ka nga si Kristo Dios o gamhanan o pakaluwas nimo, He can do all things wa imposible kaniya. Nganong dili ka ditso niya motawag, nganong mo adto ka magkas mga santos nga wa kay siguro makadungog kanimo. Daghang salamat ug maayong hapon. Salamat kay Brad Rian, pero na kay 6 minutos, 6 segundos pa no. Pero sige lang, kay imo man gitapos ato na lang ko anon. Okay, ari na punta sa affirmative side, 5 minutos pagpunta na diha kanimo ato nang sugdan. 5 minutos, Brad Zog, go ahead. Wala na kong pangutana, ining 1 Samuel 28:14-17. Sa akong pagpamahayag, gigamit ba ni nako? Wa na nimo gigamit sa. Og nasayod ba ka nga katong hinabuа? Gipakamatarong ba to sa Dios o gipakaway pulos o kay way pulos ngano? Gihimo nga base sa pulong ni Samuel nga nahimong pagabag o bagabag kaning pagsamok sa iyang paghaon kay gitawag niya
there is no other statement in that verse nga nag-ingon pag balaan ba yun sa Dios, pero si Samuel mismo naghatag og rhetorical question ni Saul, nganong imong gisamok ang akong pagbangon. Gawa sa nang imong gitubag nga gisamok iyang kalag. Wa gyud kayo lain na ibawan nga may tungod niya na ngano nga that was really ignored and it is being condemned by the prophets and also by God Himself. Wala na gisulti diha sa verse the chapter 28 of the first Samuel nga gisugo si Saul o nalipay si Samuel sa gibuhat ni Saul o ang Ginoo nalipay sa iyang pagduol ni Samuel, wala gyud busog. Naibaw ba ka diya sa Deuteronomy 18:10 nga ang pagkonsulta ng espiritista usa ka dakong sala ug isaliko ay gyud sa Dios nga magahimo niya na. Wala ka may bawas yung pagbasa niya na nga kadtong gikonsultahan maoy sa kababayang espiritista. Naibaw ka nila? Nahibaw ko nga si Saul ni duol sa espiritista pero si Samuel ni maoy ni gawas o misulti ni mga pulunga ngadto kay Saul brusok. Naibaw ka nga kadto kay espiritista tinuod gyud nga kalag o espiritu ni Saulo o ka kibaw. Nakabalo ko pinagis Biblia nga espiritu tong Samuel ang hingbangon og misulti, mao bitaw nga sa next verse nigingon nga si Saul na dismaya tungod sa mga pulong ni Samuel dili mga pulong sa espiritista. So uyon ka nga usa ka dakong kasipanan nahimo ni Saulo mao gyud ang pagka ni konsulta siya espiritista nga sa Deuteronomy 18:10 dako ka nagsala patok sa Dios. Naibaw ka niya? Yes, I know that and I believe that pagduol sa espiritista is wrong number 1, wrong number 2, si Samuel gihapon ang pulong brosok nga wala gisugo sa Dios, wa pud nalipay si Samuel. Okay, so may na yun kanina nga espiritista gito ug sala pagkahimo. Na sunod ka pangutana. Kining bugat ba kayo ang imong mga pangutana kano nagibalik-balik nga na ba'y mabasa nga ang mga santos sa langit sangpit man na sa mga Katoliko. Doon na ba tayo mabasa? Mabasa, ha? Yan ang imong opinion. Nga ningon ang Diyos nga ayaw mo sangpit sa mga balaan nga naa sa langit. Doon ay mabasa o? Walay mabasa na kategorikal okay, so answer. Ay pag-komentaryo, okay? Huwag mo kung utahan na yung komentaryo na. Basta way mabasa. Okay ra ka, moderator? Okay, go ahead. Nungutana, doon na ba'y mabasa? Ang sunod ng pangutana, wag may mabasa na ingon Ginoo nga ayaw mo pag-ampo sa mga saints nga naana sa langit. Buot ba nimo ipasabot nga kining mga santos kay dili man masangpit na to, dili gid makaluwas? Dili gid na makaluwas ang mga santos sa kaluwasan sa kalag brusok. Wala gid na mabasa sa Biblia. Kung walay nabasa, dayon inyong gibuhat meaning gabot buot mo nga mong isugos Biblia. Dili tubagal na komputer. Maro. Wa tay mabasa. Wala. Ang santos dili Makaluwas sa Dili kalag mo makaluwas. akong kategorikal una akong pagtubag. Si San Pablo ba siya mga pagwali? Primero siya iyang kahimtang ni San Pablo. Mutuo ba ka nga siya balaan? Of course. Iluwas siya sa diha na nahuman, naluwas siya sa I think Acts chapter 9. Sa iyang mga pagwali o pagpahimangno sa mga tao nga ang iyang gipamugatan dili pa maman ang kaluwasan sa atong kalag o espiritu. Mao ni pinaka main thing ni Apostol Pablo pagwali sa gospel. Okay. Uyon ka nila. Nakaroon ko noon ako'y mabasa nga si San Pablo miangkon nga siya makaluwas. Ay lang butangig kaluwasas kalag kaluwasas ka o pagkaon ba? Kay kaluwasan matugisutan, dili kaluwasan sa lawas, kaon ba o dili kaluwasan sa kalag. Ngayon mong yuyunan, ang muna ipamugatan sa Pablo ang salvation of souls. Kung doon ako'y mabasa na San Pablo makaluwas. Ang mahimo na nindot nga imong basahon una kay wa gyud ko'y mabasa nga si Pablo makaluwas kundi nagtudlo siya na ni Timoteo nga siya maluwas niya iyang kaugalingon tinagis pag wali pero di na kaluwasan sa kalag. Well, tapos ang 5 minutos ni Badsop, o niya, nahuman na po ang kinig ilang pagbaylo-baylo, may gala ni anata sa ring patal,
O diya ang normal ni ini nga mooy muuna sa rebuttal ang negative side. Ato nga paminahon og 5 minutos sa rebuttal sa ilang team at tanan o unsa to ilang isgutan niata 5 minutos sa rebuttal ni Rian Puentes. Go ahead, Brother. Salamat sa inyong pagsunod. Salamat usok sa inyong mga pangutana. So atong gibantayan mga higala mga kaigsunan nga naminaw karon atong yung gitagsa-tagsa. Kung unsa gyud tong mga pinaka-argumento nga giladlad mao ni gitawag nato sa debate og mga premises. If the premises are true, musugot kag sa dili, the conclusion is also true. Now karon ang mga premises, there is no solid premise. All the premises have been disputed even sa atong pagbatbat mga higala ganina. So ang ato lang hisgutan karon nga for example walay mabasa di ay nga gidili ang pagtawag unya imo pud unta na siyang dawaton nga wa pud kay mabasa nga gisugo ka. So unsa may pasabot ana? Nagbuot-buot ra kag buhat. So mo na mga higala wala na linya sa Biblia ang imong gibuhat. The direct statement mga higala nag-ingon, even the Lord Jesus Christ in His human ministry, earthly ministry, nag-ingon siya, come unto me, all ye that have heavy laden, and shall give you rest. Duol kaniya. Tuhui si Kristo. Tuhui nga siya Dios, gamhanan, omnipresent, omnipotent, o omniscient mga higala, aron mo na imong saligan, duulon, aron ka maluwas, o mapasaylo sa imong mga sala. Ayaw pagsalig og santos kay wa gyud nas Biblia niingon nga siya makapasaylo sa imong mga sala og siya nahimong tigpataliwala ni anding panahon walay tigpataliwala. Basahan ninyo Hebrehanon 7:24-25, there is no wapatay na dungog diha. O nya Hebrehanon sad atong gibasa ganina nga si Kristo nagpabilin. Hebrehanon 9:24. So atong tanawon, i-review na to, visit my page sa my YouTube, at tanawon na to mga higala. Kay last speak ani si Brusop, niya ato nang tanan gitagsa-tagsa. Mas maayo nga ato makita ang mga argumento kung doon na ba, kay as of now, wala pa dyan ko'y nakitang convincing evidence nga mo tawag kag santos nga namatay ni taliwanan. Na ato nang take up tanan nga ang unsay atong gisupak ug unsay wa nato gisupak. Kanang pag-ampo sa mga santos sa langit wa nato gisupak. Kanang pag-aampo diri sa pagduol sa mga santos nga diri sa yuta, living physically, alive physically, wa nato gisupak gyapon. Ang atong gisupak usara kaning pagtawag sa mga santos nga mitaliwa na, dead physically, bahalag, alive in heaven pa na. There is no such command. Kanya mayong ganita og command sa atong Kristiyano, nindot imong basahon si Jesus Christ ug iyang mga apostol. Nga naman, kay ingon si Apostol Pablo, kung dunay magwali og laing ebanghelyo nga wa namo giwali, ipatunglo bisag anghel pa kada naog sa langit. So di ka angay mudbalik nito sa Old Testament. Dari ta sa una sa mga apostol o ni Jesus Christ nga nagtudlo kay kinis makabyo. Kung nakaabot pa ni Kristo, nakapaminaw pa ni sa iyang mensahe, di ni magpatakag sulat ni niya mga sulat. Kay i-correct ni siya ni Jesus Christ. Di ba ni siya propeta, di ni apostol. Pero si Jesus Christ nag-ingon nga siya gyud mo atong duolon, and He is able to save him to the uttermost. Jesus Christ, because He continueth ever, way kamatayon. Wherefore He is able to also to save them to the uttermost that come unto God by Him. Muduol ka ni Kristo. And Rusok ganina ningon, nag-remain forever ang iyang pagkamataliwala. Tawaga si Kristo. Kay walay mabuhat si Kristo, walay mabuhat ang mga santos nga imong gitawag, wa nay mabuhat, nga dili mabuhat sa imong Dios. Kung hintuo ka si Kristo Dios, walay mabuhat. Tanan mabuhat ni Kristo. Ang mga santos dili na nimo masaligan, di na makabuhat sa bulakaton ni Kristo nga pagpataliwala sa amahan ngadto kanato. Siya may atong priest, high priest. Kita may mga pari nga atong matawag pagpasaylos mga sala, pagkaluwasan, tawag ni Kristo higala og di ka balibaran, gipaduol kaniya ingon siya, come unto me all ye that are heavy laden and shall give you rest. Og mao na mga higala ato makita
Nga kini pagtawag og santos dili ni siya makatabang nimo og sayop ni in the Bible sa the teaching of the apostles, the teaching of the Lord Jesus Christ. 30 second. Question, there is no teaching whatsoever from the Lord Jesus Christ and His apostles nga paduolon kag santos na matay ni taliwa na sa kinabuhi kay aron makatabang nimo. Wala mga higala kun dili kato lamang mga buhi, kato lamang mga example nga ganina mga buhi physically, pero katong sa langit wala na gipatawag mga higala. Diyan nato makita nga wala gyud ni barog nga kamatuoran karon og akong gipahayag ni barog mga higala si Jesus Christ ang matuod nga tigtipatiwala og dili ka balibaran kung ikaw moduol kaniya mangay pasaylo maluwas imong kalag si Jesus Christ mga higala may andam motabang kanimo. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan. Salamat kayo, Bradian. Pwede sa imong 5 minutes rebuttal ganto sa affirmative. Ato na po ito 5 minutes may gala ang affirmative nga mo rebuttal sa tanan nila mga isyo. Brad Jock, go ahead. Usa ka butang ako ipahinumdum ni Brad kining Rian. Jesus Christ being the God who can save us and we can call upon Him all the time. It's not the issue of our discussion today. Hindi man yung issue na ito karon. Ang issue mo nga ang mga santos nga makatabang pa alang ka nato kung masangpit basab nato sila. Muna issue. Nya ako kining pawahi kay mo ni alas kay kamaturan ni sa Dios. Kay ang kamaturan sa Dios dili na mahimo pangatarungan bisan sa kapatid mo saksak sa Biblia, pero ang kamaturan sa Dios dili yun mapakyas. Na doon na ba'y usa ka balaan nga to na sa langit nga giampuan. Kay sayo pungilan na kinahanglan nga sumpuo na ug butangan na sa kinugsayop na buhatan. Nasa Lucas 9:27. Si Abraham nga tuwa na sa langit. Usa ka tawo nagampo. Amahan nga Abraham, nag-ampo ako kanimo. Nga doon na po ko yung mga igsuon tuwa sa akong panibalay. Dili ko buot nga sila mabalhog sa impyerno. Nag-ampo ko kanimo Abraham. Ug si Abraham nga giapuan ni tubag. Kaya na may mabasa na to sa excuse me no, gakwan ko. Gasulti pa ko. So, muli ko na to nga nasa San Lucas 16:29 nga si Abraham giabuhay. Niya nasa Juan 8:52 si Abraham namatay na. Niya sa Juan 8:56 nga si Kristo karon ha nga si Abraham nga langit nagkakita siya sa akong mga buhat. O doon ay mabasa sa Lucas 19:27 nga doon na gyud santos nga to na sa langit nga giampuan. Practice is more believable than words only. Ha? Kanang mga pumasahay, sabugan, masayo pang grammar, masayo pang diction, pero ang practice, ang say practice, giampuan ng balaan. Kung yung laing practice dito sa langit, akong gisulti, balikon ako, panon sa mga santos, makalag nila, nagampo sa Diyos, nagdayag sa Diyos, o especially, giampo nila kanatong mga buhi. Giampo kitang mga buhi. Pero because don't do it. Don't repeat that because I can do it what you are doing now. Because sa mga inigugma kung may igsuon, ang atong pinangga nga igsuon nga nangingon nga na collapse nga akong pagkatarungan, tungod kay sa akong pagkutana, doon na ba tayo mabasa nga na yung Ginoo ayaw pagsangpit o panabang sa mga santos nga to na sa langit. Tayo mabasa. Naano mabasa na to sa Kaalam 3, 1-3 nga usa ka binuang ang pagtuo nga ang mga balaan nga namatay ang ilarang lawas mo namatay buhi sila nga tuwa usab sa langit. Kunya ana kong ipangutana doon na ba'y kining santos nga makaluwas? Kasi 1 Korinto 9:22 ningon San Pablo, sa mga huyang ako, sa mga dunay kusog ako sa may kusog, kay sa lalaeng nga paagi gihimo ko aron maluwas ang mga tao. So, luwas ang upan. Klaro yun, nga San Pablo miyangko, di ba siya pakakon? Kay, converted naman siya. So, ang iyang pangutana, natupag na to, doon na ba'y mabasa? Doon na mabasa. So, di mo do, katong tanan niya mga pangatarungan, bisan may gamit o Biblia, nalusnog, nakatag sa gahong sa mga tubag ikan sa Biblia.
Kunya iyang isgutan kadto si Samuel nga wala ko gamita. Mo bitaw nga what is alleged do not do the reasoning when it is not alleged by the opponent. Mo ubasa na nga kadto si Saulo nga nagkonsulta sa usa ka espiritista. Ang usa ka espiritista sayop na daan ang iyang pag-espiritista ug sayop sa ang iyang ipakita. Nya dito uli siya katong ipakita tinuod to nga ang espiritista ko na dunay gahom siya o sa paltos tong iyang gihimong pagtarungan tungod kay usa sa sayop nganong gigamit ito niya nga wa mo kung gamit. 30 seconds. Anya makita nato mga kaigsunan nga ang mahal nga birhen sa makadaghan dugay na nga misaka sa langit o makadaghan sa iyang pagpakita dito sa Fatima, dito sa Lourdes, iyang gipaybaw nga siya nagpadayon, siya maganunayon, nagpagtagad, pag-ampo siya nga alang kanato nga niya sa kalibutan. Ang mahal nga birhen ang ngayon natong tuhuan kay nirian kay ang mahal nga birhen tuwan na sa langit nakita ni San Juan ug siya dili sa kabakakan kaniyo nga way mabasa nga motawag tag santos pero matod pa action speaks louder than the words kay lagi nakita ba nato nga mga santos sa langit nagpadayon pagampo ug katong dos makabiyong iya kanunay giingon nga sayo may bawo siya the history of the Protestant Bible copied from the Catholic Bible niya sa 1611 kanang makabiyong nga suod sa maong Biblia nga gipropagar sa atong maigsoong Protestante 1611 King James na yung makabiyo. Siya rin ingon wa nay labot katong mga karaang mga tao nga mga pastor, mga bantugang scholars, mga dili katoliko ni dawat niya na. Ulahin na 1832 na nila itaktak. Kung sa may nigugma kung maigsoon, klaro ang tataw nga kining moong atong binayluay sa kamatuuran. Ang kamatuuran dili mapukan, ang kamatuuran dili mo collapse. Pulos na sa Biblia kung gibasa ang iyang makatarungan pulos tutok na to ni Kristo wa may tima nato nga si Kristo dili nato manunubo sa manuluwas kagatong mga santos nga magatabang ug bagwa na kung gibasa 1 Korinto 9:22 si San Pablo mingon na ninguha ko og sa tanang paagi and in the ways of God maluwas ko ang uban kanila kugyot maluwas ko ang uban kanila nya gyang tubag ini way mabasa nga makaluwas ang balaan. Niya yung ipunan nga kanayang kaluwasan sa lawas. Pero way labot man. Huwag sa labot yung tinuod. Kaluwasan mas ka lang. O sa madaugon ng kamaturan dili ako. Ang sunod na itong tema maunik nga akong pamatudan nga kaluwasan tema na ito kaluwasan. Dili is pagtuo lamang. Butangan niyo mong kaluwasan ka lang. Ang kaluwasan pinagi sa pagtuo, pagbuhat o ang mga sakramento. Dilis pagtuo lang. Dilis pagtuo lang. Okay, so mao to'y tema niya no. Dito na to, tema sa sunod semana. Di pa magkagawas ang ubang